Hello guys, good morning once again. Today is Friday, the 12th of July 2024. And this is a story time. Okay? Disclaimer, mahaba po ito. It's a long story. I will try my best to keep it short. But since this is our life story, it's really quite long. So I hope you have patience to listen. How did we get to where we are now? Yan. So, malalaman nyo rin mamaya kung where are we right now. Story time! So, si husband and I, our former OFWs, we worked in Dubai for more than 10 years. Sa kanya, more than 10 years. Ako naman, saktong 10 years lang. Yun. So, probably ang tanong ninyo is, paano sa loob ng 10 taon at mahigit, hindi kami yumaman? Yes po, hindi po kami yumaman sa pag-a-abroad. Okay, so yun ang tanong. Simplehan natin, let's put it this way. Imagine this. You go abroad, you lived the life. Yan. When you say you live the life, pagsahod, ang unang iisipin is immediate gratification. Kain sa labas. Kasi kami, kasama namin yung mga anak namin. And then there, nag+2 pa kami. Nagkaanak pa kami nung nasa Dubai. That's why, 6 of us, members in the family. So you would imagine, sabi nga po nila, according to research, Dubai is second highest cost of living in the world. Yan, highest cost of living na city. Number 1 is Singapore. Yan po yung totoo. So, pagsahod or even before sahod, as long as may pera, igagala, lalabas every weekend, magmo-mall, kung hindi magmo-mall, magbe-beach, kasi maraming mga open beaches doon. Kung hindi magbe-beach, magpa-private resort, mag-theme park, magpa-park, mag-hotel staycation. Pag mga holidays, kasama namin yung mga friends doon, family friends, we would go out. Or, we stay in the flat, that's how we call yung mga condominiums, parang ganon, mga apartments, mga buildings, and we would party with friends. Videoke, kain, inom, yan. Living the life, as simple as that. Then, we started acquiring material possessions, like, mahilig kasi siya sa mga iOS, so iPhone. Ako kasi ever since Android ako, so yun, phones, even our kids with phones, tablets, name it, laptop. Nauso yung camera at that time with all the zoom lens and all that. Yeah, okay, fine. We buy it so that when we go out, alam mo yon, may pang picture kahit okay na sana sa phone, right? So that's how we lived our life basically. Ganun ang nangyari. Now, till we woke up one day na hit kami ng reality that yun na, wala na, baon na kami, and we felt hopeless at that time. Pag nasa baba ka na pala, dun mo matetest yung mga kaibigan mo, at kadalasan ang nangyayari, yung mga taong kasama mo sa kasiyahan, iniiwan ka sa oras ng kagipitan. But, thank God, doon sa Dubai, hindi ganun yung mga kaibigan namin. Marami sa mga kaibigan namin nakakakilala sa amin at alam yung pinagdaanan namin at nandun sila para sa amin. Even to the last day na bago kami umuwi ng Pilipinas, and even nung nasa plane na ako at nagme-message na ako sa kanila informing them, kasi short notice talaga, biglaan na yung pag-uwi namin. Nandun pa din sila to comfort us and all that. Okay. But until one day, wag mo na yung sa pag-uwi. Until one day, a parent of my student invited us to attend this financial awareness seminar. So, para sa aming dalawa na mag-asawa, ano kayong financial awareness seminar? But anyway, alam na natin yan. So, alam mo naman yung finances mo, and so on and so forth. So, we need not go. Hindi na kailangan pumunta kasi alam na natin yan. Andun yung part na in denial ka, na siguro nga ayaw mong marinig o hindi mo tanggap na meron kang pinagdadaanan financially. So, eto pa, dadagukan ka pa ng reality na baka ganon yung yung usapan doon. So,
Pero, we went anyway. Kasi nga, parang yung feeling mo na in-invite ka, family friend, tapos anak, ay mother pa ng estudyante ko, parang nakakahiyang mag-no. So, sige na, for the sake of, just go, just go. So, umattend kami. And, the moment, the speaker, he became our mentor. The speaker, nag-umpisang magsalita. Tagos. Tagos lahat. Puso, sa utak. Tapos, siguro kung knife yun, parang sinaksasaksak ka ng paulit-ulit. All the realizations, alam mo yun, especially, ang atake niya is straightforward and very practical, and he speaks Tagalog, so mas maiintindihan mo at manunuot sa'yo yung message na sinasabi niya dun sa talk niya, and very practical. Okay? And he's a pastor, but hindi naman siya nangangaral about God. Okay? Walang kinalaman yun sa kanyang talks. And ang talk niya talaga is more on finances, how OFWs are sikat pag galing abroad, uuwi sa Pilipinas, pero pag uwi sa Pilipinas, alam mo yon, people expect you to give pasalubong, mabango ka lang kasi may pera ka, pero pagka nag-for good ka na, at wala ka nang maibigay sa iba, sa mga tao, mag-anak, kaibigan, kung sino man yan, doon mag-uumpisa kang nganga, as in literal, open mouth. Tumatak yun sa utak ko. And sabi ko, nga no, hindi pala tayo forever sa abroad. Darating pala yung panahon na uuwi tayo. Tapos, anong mangyayari? But it was year 2017. And para ang dating sa akin ay short notice. Ngayon ko lang nalaman. Regrets followed. Like, bakit ngayon ko lang yan nalaman? Ngayon ko lang narinig. Sana na-meet namin si pastor noon pa. Sana na nagkaroon kami ng mentor na ganito ng earlier on sa buhay namin bilang OFW. Sana na-manage namin yung finances. May mga sana, wishful thinking. But hindi mo na kasi maibabalik yung panahon na tapos na. Sabi nga ni pastor noon, look at the wall clock. Ano ba ang ikot ng clock? Kaya nga clockwise. Ganon kasi yung inog ng ikot ng buhay, sabi niya. So, kung nasa alas 12 na ng hating gabi, ang susunod dyan, magwa 1 o'clock. And that is 12:01 is already the next day. And you can never go back to the previous day kasi tapos na. It's done, it's over, it's finished. Sabi ko, okay. That hit me. And because of that, nung mga panahon na yon, wala na kayong magagawa kasi nandun na yan. And in the year 2018, we came home for good. And sadly, when we came home for good, walang-wala kami. As in zero, no savings, no backup plan, no fallback plan, nothing. Okay? Ang tanging pag-asa ko lang nun was that mindset na naitanim ni pastor at ng aming MD doon sa Dubai, na sabi ko, kakayanin natin to. Kasi tinuruan nila kaming magbenta ng kondo, 'di ba? With project selling kami. And nakapagbenta naman kami doon. May mga naging clients kami doon, na mga OFWs din, nakapagbenta kami in short. So yung kinita namin doon, yun lang yung tangan-tangan namin at bibibit-bit namin. Kasi nga, staggered naman yung commission. So kahit paano, kahit nung nakauwi kami, may mga nare-receive pa din kami. Pero yun ang nagbigay ng hope sa amin. And then, eksakto naman pagdating namin ng 2018, nagbukas yung big developer dito sa Tuguegarao ng housing project. Nabigyan ako ng pag-asa. Sabi ko, since na-train na rin naman kami sa real estate selling doon, i-apply ko siya rito. So, nakitay up ako with a group of agents and nagbenta kami at nakarami kami. Parang sabi ko, nabuhayan ako ng loob. Nabigyan ako ng pag-asa na, thank you Lord, meron ulit new opportunity for us here. And in short, nakarami kami ng benta, sinipagan namin mag-asawa, ayan na, commission na. Mga unang onset naman ng commission sa developer na ito, yung akala mo na milyones yung tatanggapin mo, umpisa lang pala, paasa lang pala. Kasi, kumbaga, okay naman nung umpisa. Kaya nga, nakaipon kami ng pang-down. So, nung nakaipon kami ng pang-down, biyahe kami ng Manila. Apply kasi si husband ng pangsasakyan kasi mahirap mag-kliyente na wala kang sasakyan. 'Di ba? So, buti sa Dubai noon, may sasakyan kami doon. So, dito, pagdating namin, talagang sabi ko, it's a need for us to have a car. And syempre, yung mindset na galing ka ng abroad, tapos kailangan, madali lang mag-apply din pag mga car loan. So, nag-apply kami na
3 days, approve agad, biyahe kami na Manila, kinuha namin siya, nag-down lang kami from the commissions we got from this housing project, and tada, may brand new car na kami. Masaya pa nung umpisa. Di okay na yan. Tapos, from there, sabi ko, mag-start din tayo ng small business. So, we chose yung hometown ko kasi meron dun yung stall na opposite, right opposite ng school. So, maganda naman ang umpisa yung business, small business, kainan, and then, alam mo yon. So, okay naman. Printing business, digital printing business. Okay naman ang umpisa. But then, since umpisa lang pala, yun nangyari dun sa developer na yun, wala na naman. Nga na naman. Yung mga ilang buwan na, mga 6 months, 5 months, 6 months, natigil na ang commission, then nagkakaproblema na ang dami-dami ng issues. So in short, nagkawatak-watak na yung grupo, tapos wala na kaming aasahan. Then, sakto 2018, pandemic hit. So, 2020, yun yung na-feel na natin yung pandemic sa Pilipinas, nag-lockdown na and all that. So, yun na. Wala na. Give up kami. Panibagong problema na naman. Bagsak kami. Nag-close ang negosyo. We had to let go yung sasakyan namin kasi nga yung monthly niya was 30,000. Hindi na namin siya kakayanin. And yung mga expenses, kasi nga 6 kami, 'di ba? Nag-aaral noon sa private school. Agad-agad kasi nung pagdating namin, nilagay namin sa private school yung 2 bata. Kasi yung 2 bata hindi pa naman nag-aaral. So, kinain na lahat ng expenses. And you know what's the worst part? Yung na-aksidente pa kami. So, alam mo, we let go of the car, we let go of the business. We sold all the valuable items that we had, the iPhone, the camera, jewelries, everything na may value, na hawak namin, na nakuha namin, na pundar namin sa Dubai. We let it go just to survive. Tapos, nung na-aksidente kami, panibagong test. Sabi ko na naman, dito mo na naman matetest yung KKK, kasi nasa Pilipinas ka na. Sabi ko, siguro iba naman. Kasi dito may mga kamag-anak ka na, may mga kaibigan ka talaga na ever since kilala mo, ganun. Pwede mong lapitan. But doon na naman sa lowest point ng buhay namin, nasubok na naman na sa oras ng kagipitan, wala ka talagang malalapitan. Wala ka talagang maaasahan. And I cannot blame people because they also have their own families and own obligations, and we are not their obligation. That's why sabi ko, this is all part of the lesson. God is teaching us lessons. Lessons, and we need to learn from them. So, yun, nadisgrasya kami, na hospital yung anak namin, kumapit kami sa 5-6. And again, yung monthly niya na interest, kasi hindi mo naman siya maibibigay in one shot, yung hospitalization niya nun, na inutang lang din namin. Dumating na sa point na as in noodles, ganon. Tapos, any item na po pwede mong ibebenta mo. Na dumating na sa point na magbebenta ako ng clay pots. Kasi nga, we are from the place na may mga clay pots. So, popost ko yan. Clay pots, bebenta ako ng clay pots. Frozen items, gulay, prutas, face mask. Kung ano yung kasi nga nung nag-lockdown na nung 2020, ang hirap ng lumabas, 'di ba? Hindi ka na makalabas kasi alam mo 'yon, yung bawal nga, 'di ba? Tapos COVID nga. So mas mahirap nung pandemic, at doon ko talaga na-realize na life is short and lamang pa rin yung mga may pera. Kasi kahit magkasakit ka, makikita mo, alam mo yung treatment, syempre iba pa din. Alam na natin yan, naiintindihan na natin yan. 'Di ba? Kaya syempre kami nun talaga ingat kami. Kaming mag-asawa yung lalabas. Pagka bibili lang, siya lang. Pagka kailangan rumakit, kailangan magbenta ng kahit ano, kasama ako. So may mga travel pass kami and all that. Susuungin mo lahat ng checkpoint, susuungin mo lahat ng mga pagsubok, susuungin mo pati COVID, just to find ways and means na mahirap naman yung aantayin mo lang na mamatay ka, hindi sa COVID kundi sa gutom, 'di ba? So we did our best, but we felt hopeless at that time. But again, sabi ko nga, lahat yan, we had each other. Kaming mag-asawa lang talaga yung naghugutan na lang kami ng lakas. At sabi namin, kakayanin namin to. And 2021 came.
It was in 2021 nung makabalik ako sa teaching. That's why right now, I am with DepEd. And nakuha ko yon because of SPIMS. Actually, in-offer na sa akin yan nung pagbalik namin galing abroad in 2018. Kaso in-ignore ko kasi nandun pa yung high pa yung spirit ko na galing na ako ng Dubai, may pera naman kaming inaasahan dahil sa mga commissions and all that. So, kakayanin na magbi-business. Tapos, we will survive through this business. We'll be okay financially kasi yung mindset mo parang hype na hype ka pa, nakakayanin mo. Diba? So, it took me 3 years para mag-sink in sa akin na kahit na galing ka ng abroad, kung may chance ka pa din makapasok sa government, it's a permanent position, then might as well grab it. Kasi may backup plan ka in case anything happens. 'Di ba? Hindi man siya ganun kalaki ang sahod, pero may backup plan ka kasi meron kang steady, regular, 'di ba? Na income monthly. Yun yung sahod mo. So I went back to teaching in the year 2021. So at least medyo naginhawaan kami ng konti kasi ayan na. Medyo okay na sa monthly kasi ang hirap, bills pa lang. Tapos 2021 hindi pa rin kami masyadong okay. Kahit na may work na ako, kahit na ang hirap bumangon mula dun sa pagkakabagsak namin. And here in 2021, halo-halo ang nangyari. Nandyan yung nakigrupo kami sa mga ahente na naghahanap ng mga libo-libong ektarya ng lupa, na scam kami nung nagpakilalang Malaysian datu na mayaman na magbibigay sa amin ng alam mo na yon, malaking commission because of all these properties. So lahat. So perhaps alam nyo, meron pa yung grupo na from one group to another, agents would come and go. We were a member of this team, and then we became the team leader, and then yung mga members, yung mga grupo mo na agents, mga sub-agents mo, tumiwalag sa'yo kasi yung feeling nila na nung na-train mo na sila, alam na nila yung gagawin, they know better than you, and then they go direct to the developer, they forget all your help and assistance to them, and then parang ikaw pa yung may kasalanan, ikaw pa yung masama, all these things. Nangyari lahat yun sa amin. Tapos yung mga kasama mong ahente na tamang hinala sa'yo, yung may mga duda, may mga judgments, may mga ang daming kwento ng mga grupo-grupo. But then on top of it all, when you're there at that point in your life, iisipin mo lang talaga, perhaps God ejects some wrong people from your life so that He can send new ones, and these are the right people that you should be with. Yun ang masasabi ko. Kasi, syempre, people may come and go, right? As long as you stick with your family. Yun lang talaga sa akin, family. Family is the most important. Yun talaga. Kailangan, kung saan ka man huhugot, hindi sa kaibigan, hindi sa kamag-anak, hindi sa kung sino man. Ito, yung pamilya na meron ka, husband, wife, children. Doon ka talaga huhugot ng lakas para kakayanin mo. And then, naalala ko yung sinabi ni mentor sa amin, paulit-ulit, na sa dami na ng pinagdaanan namin mag-asawa, sabi ni pastor sa amin noon, when you hit rock bottom, it's okay, don't quit. It only means that it is a sign that God is redirecting you and is leading you towards going up. Kasi pag nasa baba ka na, there's no other way but go up. 'Di ba? So, wala na mawawala sa amin. Kaya sabi ko kay husband, subok na lang tayo ng subok, kahit ano na. Tapos, nakibenta pa ako sa isang ahente na nung ko-commission na lang kami, 5K na nga lang yung ko-commission, niyaya pa niya ako na mag-invest. Nauso nung pandemic, di ba, yung investment scam. Ako naman nakisugal din. O sige, invest na kukunin ko yung 5K na commission ko. Binigay ko pa sa kanya. Sinugal pa namin. Natalo kasi nga, scammer pala yon. Investment scam nga. So, all those things. Kasi pag nangyayari ngayon yung mga bagay na ganyan, katulad nung nangyari recently na paluwagan, yung mga turn, ganyan. Alam ko na I've been there. I know. 'Di ba? Kasi, ano man yung amount na nilabas mo, maliit o malaki, basta pag nandun ka na at na-experience mo na, alam mo na rin sana ang iwasan.
'Diba? Lessons lahat yun nangyayari sa atin. Lessons. Dalawang tao lang daw ang binibigay ng Diyos sa atin. Tama ba yun? 'Diba? Yung isa is lesson. 'Diba? Yung isa is blessing. So, either way, kung siya blessing, thank God. Kung siya lesson, thank God pa din kasi natuto tayo. Maraming nawala sa amin. But, in the last year, we bought Shadow. That's our car. Another Montero. And hindi na siya car loan. Cash na siya. Ayan. We lost one motorcycle nung nadisgrasya nga kami kasi pinasalo ko agad yon. Ayoko nang sakyan ulit yon. And hulugan yon. Pero ang kapalit, 3. Not 1 but 3 motorcycles. 1 Aerox, 1 NMAX, 1 ADV. All cash. At lahat yon katas ang pag-aahente namin. Nawala man namin yung pinakaunang investment namin na condominium, na fully paid naman namin tong bahay namin through Pag-ibig. Na fully paid namin, tapos naparenovate namin, lalagyan namin ng mga magagandang gamit. Sa amin maganda na yon, kung saan kami komportable at sa amin okay na. Ayan, all katas ng pag-aahente. We got our first M in 2021 dahil sa pag-aahente. And nawala man yung condominium namin, meron naman tong bahay, at plus, meron kaming 7 na real estate investments kasama na tong bahay. Lahat yon galing sa mga commissions, sinisipagan namin magbenta ng lupa, at galing lahat yon sa mga commissions namin sa pag-aahente. At yung mga nawalang items, cellphone man yan, tablet man yan, camera man yan, alahas, lahat napalitan. And sa tingin ko, mas maganda pa. 'Di ba? So, all in all, looking back, sa ngayon, masasabi ko na hindi pa kami mayaman, but I would say, we are financially comfortable. Yun po yung tawag ko dun, financially comfortable. Ang aking sariling definition ng financially comfortable, meron po kaming emergency funds, merong laman yung bank account, may maliit na negosyo, nasa private Catholic school yung 4 na anak namin, 2 sa college, 2 sa elementary. And happy to say na nagkakataong tuwing bayaran sa school, may nare-receive kaming commission. Dahil hanggang ngayon, hindi kami tumitigil mag-asawa. Sinisipagan pa rin namin magbenta. Well, accept na natin may mga panahong matumal, hindi naman araw-araw Pasko, 'di ba? Hindi naman araw-araw Pasko. Pero it's okay. We are still there. And I would say, kaming dalawa, we are a work in progress. We are not yet there. Hindi kami mayaman, but we are financially comfortable. And then, si husband, happy to say na sa ngayon, hindi na namin kailangan makitie up sa brokers kasi isa na siyang graduate ng BSREM. He just graduated Bachelor of Science in Real Estate Management just recently, and nakuha na nga niya yung kanyang TOR. Yan, Marcha na lang ang kulang, tsaka board exams. Nagre-review na po sila for the board exams, so please pray for him as well. And ako naman, nandun pa din ako, nasa DepEd pa din ako, tapos we are okay, we are fine now. And I thank the people, especially yung current developer we are working with, because I would say, dito kami mag-i-stick, dito kami nahahasa, dito kami nag-grow, at dito kami mas nafe-feel mo kasi lahat holistic kasi yung approach. Pag may team building, pag may trainings, pag may seminars, hindi lang yung puro benta, pera, commission. Naho-hone yung skill set mo, hindi lang yung skill set mo, pero yung relationship mo, collaboration with people, yung values, because of the mission, the vision of this company. And andito kami ngayon, even si husband, nag-aral siya because of this company. Diba? And ako din, I look forward to retiring earlier kasi nga, nafe-feel ko din na
Alam mo, when something good happens, manifest it, claim it, and thank God for it. That's why sabi ko, I will not wait for my 60 years old para mag-retire. I will enjoy my early retirement. 'Di ba? Kasi yung mga anak namin incoming third year and second year college na sila. So, for all this, Lord, we praise and thank God. And we give glory to God. Glory to God for all of these things. We know things like this would have not happened without Him. Yun lang, nagbalik tanaw lang ako. Nabasa ko kasi kahapon yung post ni husband. Medyo quite long yung post niya. And, sorry, shinortcut kasi niya. Kaya sabi ko, ay gawan ko nga siya ng story time. Kasi nga, baka magtataka yung mga tao, bakit kaya napaka-prangka niya magsalita when it comes to finances? Bakit kaya napaka-straightforward, napaka-brutal niya mag-sermon pagdating sa financial literacy? I'm an advocate of financial literacy because I've been there, done that, hit rock bottom. But I am here right now. I'm a living testimony that everybody, you and me and everybody can do it. We can do it. It's all in your mind. Feed your mind with good things, with all positive things, and take action. It should not end in your mind. You should take action. Kasi useless po yung tututunan mo kung hindi mo po siya i-apply sa buhay mo. Dapat po, hindi lang skill set, hindi lang puro mindset. Kailangan po ng application. Yun lang po. Thank you so much sa mga matyagang nanood sa akin. Now you know my story. And I hope you follow me. You subscribe, you follow, and you like. Thank you so much, guys. Have a nice day. Bye-bye.